Bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang inyong upuan. Magandang hapon ulit mga bata. Magandang hapon po. Kamusta kayo? Okay lang. Tingnan mo muna sa iyo mga sabihin sa Sino pa? Kilala? Sige, sana sa susunod ay kumpleto na kayo. Sa mga bata, sa loob ng paaralan ay mayroon tayong pamantayan sa klase. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko muna kayong tumayo para tayo ay sumayo at kumanta. Ikaw ay malungkot, kaya'y nakakabot. Huwag ka nang sumimangot, ang loob ay pupulot. Kalimutan ang problema, ikaw ay sasaya. At humiling ka. Tama yan. Tama yan! Humiling pataas! Humiling pataas! Humiling na pababa! Ang ganyo. Ika'y malungkot, kaya'y Napapagod, huwag ka nang sumimangot, ang loob ay pupulot. Kalimutan ang problema, at ikaw ay sasaya. At humiling ka. Ang galing-galing niyo. Humiling pa ka ba? Tama yan. Kung ikaw ay malungkot, kaya'y napapagod, huwag ka nang sumimangot, ang loob ay pupulot. Kalimutan ang problema, at ikaw ay sasaya. At humiling ka. Ang galing-galing niyo. Humiling lang pa rin ako. Tama yan. Humiling ka. Ayaw mo na lahat. So mga bata, nag-enjoy pa kayo sa ating sayaw? Ngayon, sa loob ng ating paaralan ay meron tayong mga pamantayan. Babasahin ko muna ang ating pamantayan at susunod kayo pagkatapos ko. Naiintindihan niyo ba? Una, makinig sa guro. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag may itatanong. Pangatlo, irespeto ang guro at ang kapwa kaklase. Pang-apat, maging aktibo. At panglima, huwag maging maingay sa klase. Maaasahan ko ba itong lahat sa inyo mga bata? Mabuti. Ngayon, sino ang nakaalala sa huli nating tinalakay? Christine? Ang huli po nating tinalakay ay tungkol sa mga salitang magkasing kahulugan. Tama. Ang huli nating tinalakay ay ang mga salitang magkasing kahulugan. Ngayon, para masukat natin ang naaalala ninyong mga leksyon natin ng nakaraan, magkakaroon tayo ng laro. Ang larong ito ay tinatawag na putukan. Mayroon akong panunod dito. Ang gagawin nyo lamang ay paputukin ang mga visual na logo sa pamamagitan ng pagpindot nito. Kung nakakuha ka ng check, magbibigay ang guro ng mga tanong na dapat mong sagutin batay sa nakaraang aralin. At kung yes naman, ay ligtas ka sa katanungan. Naiintindihan niyo ba mga bata?
Itataas nyo lamang ang inyong mga kamay para tawagin ko kayo at kayo naman ang pupunta dito sa harap. Okay. Sino ang mauna sa inyo? Okay, Nigel? Pumili ka. Okay, ikaw ay nakaligtas sa sasagutan mo. Sino ang susunod? Okay, Jacqueline? Pumunta ka sa harap at pumili ka. Ay, muna na ako bibigyan. Mali, another color. Ha? Ay, I'm sorry. Di ba mag-check? Check. Dahil nakakuha ka ng check, may sasagutan ka katanungan. Sige. Ang Basahin mo. Umarap ka sa klase mo. Ang tagong ay makupad. Ang salitang nakasalungguhit, ano ang ibig sabihin nito? Mahina. Okay. Mabagal. Ano talaga ang mong sagot? Mabagal. Mabagal. Okay, tama ang iyong sagot. Palakpakan si Jacqueline. Sino ang susunod? Okay? Guernica. Anong kulay gusto? Violet. Okay. Mali. Mali. Tama. Mali. Mali. Purple. Okay. Magkakaroon ka ng tanong. Ang kuneho ay maliksi. Ano ang kasing kahulugan ng maliksi? Malaki. Mali. Ang ibig sabihin ng maliksi ay Mabilis. Okay. Sino ang susunod? Okay, Marian? Okay, nakaligtas ka sa katanungan. Sino ang susunod? Okay, number 3. Gusto niya makisali sa aming laro. Ano ang kasing kahulugan ng makisali? Sama. Tama. Sino ang susunod? Okay? It. Anak. Anak. Ubus sa grade. Okay, ikaw ay Sen. Pinayuhan ng pamahalaan ang lahat ng mamamayan na uminom ng maraming tubig lalo na napakainit ng panahon. Ano ang kasing kahulugan ng pinayuhan? Pinagsabihan. Tama! Ang kasing kahulugan ng pinayuhan ay pinagsabihan. Sino pa ang sasagot? Okay, Patricia? Mali. Okay, ikaw ay walang katanungan. Para sa ibang papatuloy na lektura, tatawagin ko si Binibining Corazon. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, teacher! Nagustuhan niyo ba ang iyong activity kay Teacher Mikey? Oh! Okay, ngayon bago tayo dadako sa ating leksyon ngayong hapon, ating muna basahin ang ating na unit. Basahin natin lahat. Natutukoy ang mga elemento ng kwento, tagbuhan, tauhan, at buhay mula sa binasang kwento. Naiugnay ang ilang pangyayari sa kwento sa tunay na buhay at nakasusulat ng maikling kwento tungkol sa isang natatanging tao sa komunidad gamit ang mga elemento ng kwento sa pagsulat. Okay. Ngayon, mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Nakikita niyo ba ang
ang mga jumbled words na nasa pisara? Ang mga jumbled words na yan ay yung bubuuin. Ang jumbled words na yan ay bubuuin ng mga ninyo sa pamamagitan ng duck race. Kung sino ang unang makakaabot sa finish line ay siyang mananalo at siya ang bubuo ng jumbled words na nasa pisara. Okay, handa na ba kayo? Opo! Okay, simulan na natin. Castro na muna ron. Sige, next. Ayun, number mo kami ang ako. Ayan, going mo ang jumbled words. Awan. Ang sagot ni Marian ay tauhan. Ang tauhan ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si Marian. Okay. Susunod. Okay, Dana, ang jumbled words na nasa ikalawa. Dito ng baka ng kanya. Okay. Lahat pakibasa? Taguan. Taguan. Ang sagot ni Dana ay tama. Bigyan natin si Dana ng 5 palakpak. Okay, susunod. Buuin mo ang jumbled words. Kita. Ako ay kinay ka pala nagdalag espada to. Lahat basahin natin ang sagot ni Patricia. Bahay. Okay, ang bahay ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si Patricia. Buuin mo ang jumbled words. Marky. Marky, wala Marky.
Lahat, basahin natin ang sagot ni Rio. Kwento. Ang sagot ni Rio ay kwento. Ang kwento ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si Rio. Okay, susunod. Nanalo si Jacqueline. Okay, si Jacqueline ang nanalo. Buhin mo ang jumbled words na ito. Buhay mo ang guro na tayo mo umalis. Okay, basahin natin ang sagot ni Jacqueline. Simula. Ang simula ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si Jacqueline. What is Denmark? Okay, Denmark. Buhin mo ang jumbo word na yun. Ganti mo. Ay, gis na. Okay, basahin natin ang sagot ni John Mark. Gitna. Ang gitna ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si John Mark. Okay, ang susunod. Ang panghuli. Ikaw sasagot sa panghuli. Sila nakalagay sa tato. Okay, lahat basahin natin ang sagot ni Lizel. Wagas ang sagot ni Lizel ay tama. Bigyan natin ng 5 palakpak si Lizel. Okay, ngayon, meron akong inihandang kwento para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Okay, umupo ng maayos. Mark, umupo ng maayos at makinig ng mabuti sa ating kwentong babasahin ngayong hapon. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay tungkol sa ang utos ni nanay. Isang umaga, inutusan ni nanay si Maya. Sino ang inutusan ni nanay? Si Maya! Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Berla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Heto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, nanay. 3 itlog at 10 pandesal. Ano ang inutos ni nanay kay Maya? 3 itlog at 10 pandesal. Galing aking pagpatuloy. Uulit-ulitin ko po para hindi ko makalimutan. Sagot ni Maya. Sige, mabuti at naisip mo iyan, sabi ni nanay. Habang naglalakad si Maya papuntang tindahan, paulit-ulit niyang sinabi ang bibilhin niya. 3 itlog, 10 pandesal, 3 itlog, 10 pandesal, 3 itlog, 10 pandesal. So inuulit-ulit ni Maya ang utos ng kanyang nanay. Gayon din ba kayo, mga bata? Oo. Para hindi makalimutan ang utos ni nanay. Okay. Nakarating si Maya sa tindahan. Naroon si Aling Berla. Magandang umaga, Maya. May bibilhin ka ba? Tanong ni Aling Perla. Opo, Aling Perla. 3 itlog at 10 pandesal po. Utos po sa akin ni nanay.
Ibinigay ni Aling Perla ang 3 itlog at 10 pandesal kay Maya. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. Tumalikod si Maya at nagsimulang maglakad pa uwi. Maya, may nakalimutan ka yata, tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya nakalimutan ni Maya? Bayad. 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 Sige na natin. Ating ipagpatuloy ang pagbabasa. Ha? Sa hapon. Nakalimutan mo Ha? Wala po. 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko. Sagot ni Maya. Nakalimutan mong magbayad, iha, sabi ni Aling Perla. Ano ang nakalimutan ni Maya? Magbayad! Nakalimutan pala ni Maya magbayad. Ay naku, pasensya na po, Aling Perla. Ito po ang bayad, sabi ni Maya. Inabot niya ang pera kay Aling Perla. Tinanggap ni Maya ang sukli. Pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya ang kanyang ibinili kay nanay. Buti naman at hindi mo nakalimutan ang utos ko, sabi ni nanay, at ngumiti lamang siya. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Anong tungkol nga ba saan ang kwentong ating binasa? Utos ni nanay. Sumusunod ba kayo sa utos ni nanay? Oo. Magaling. Sino nga ba ang tauhan sa kwento? Nanay at si Maya. Pakitaas ang kanang kamay. Perla. Okay, Ethel? Si nanay, si Aling Perla, o si Maya. Si Maya. Magaling. Saan nga ba nangyayari ang kwento? Sa Giselle? Tindahan po sa tindahan. Sa tindahan ni Aling Perla. Magaling. Okay. Ngayon, upang ipagpatuloy ang ating leksyon ngayong hapon, ibibigay ko ito kay Teacher Jessie. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Sa hapon ito, ating talakayin ang elemento at pagsulat ng kwento. Ibig sabihin na ating tatalakayin ay hindi lamang ang kwento sapagkat ating rin tatalakayin ang mga elemento nito. Ano nga ba ang kwento? Ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa tunay na karanasan at pangyayari sa buhay. Ibig sabihin, ang kwento ay hango sa totoong karanasan. Kahit na ito ay gawa ng isip o malikhaing isip ng tagasulat, ito pa rin ay nakabase sa totoong pangyayari sa buhay o mga kaganapan na maaaring mangyari sa totoong buhay. Ano nga ba ang elemento ng kwento? Una, mayroon tayong tauhan. Ang tauhan ay mahalagang elemento ng kwento sapagkat tumutukoy ito sa taong gumaganap. Nakasabi ko kung sino-sino ang nagsiganap sa kwento. Mayroong bida, mayroong kontrabida, at iba pang tauhan. Maaring tao ang bida, minsan naman ay hayop o bagay. Ngunit ito ay isang kwento. Kahit na maaari ninyong lagyan ng tauhan na hayop, ito pa rin ay isang kwento at hindi pabulat. Ano nga ba ang mga tauhan? Sino-sino ang mga tauhan base sa kwento na ang pagkagat ay ang utos ni nanay. Sino ang makakapagsabi? Junessa? Ang mga tauhan sa kwento, ang utos ni nanay ay si Maya at ang kanyang nanay na si Aling Perla. Magaling. Tingnan natin kung tama nga ba ang iyong sagot. Ang mga tauhan sa kwento na inyong binasa na pinapamagatang ang utos ni nanay ay si Maya, si nanay, at si Aling Perla. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang elemento ng kwento at ito ay ang tagpuan. Ano nga ba ang tagpuan? Ito ay tumutukoy sa lugar, atmosfera o panahon kung saan nagaganap ang kwento. Saan ang tagpuan na nabanggit sa kwentong ang utos ni nanay? Ethel? Ang tagpuan sa kwentong ang utos ni nanay ay sa tindahan ni Aling Perla.
Tindahan ni Aling Perla, saan pa? Bahay. Sa bahay. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ang tagpuan sa kwentong ang utos ni nanay ay ang una, ang bahay ni Maya at pangalawa ay ang tindahan ni Aling Perla. Dito naganap ang kwento. At sa inyong, kung mapapansin ninyo, sa unang bahagi ng kwento o sa simula ng kwento ay nabigkas na kung sino ang mga tauhan, kung saan ang tagpuan. Ngayon, dumako naman tayo sa banghay. Kung mayroong tauhan, mayroong tagpuan, mayroon ding banghay. Ano nga ba ang banghay? Ang banghay ay tumutukoy ito sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Ibig sabihin, kung ang mga salita o ang mga pangyayari ay hindi magkaugnay, hindi ito matatawag na banghay. At kung hindi ito magkaugnay, hindi ito matatawag na isang kwento. Ito ay pagkakasunod-sunod ng kwento. At ang banghay ay may tatlong uri o bahagi. Una ay ang simula. Ang simula, sa parteng ito ay pinapakilala ang mga tauhan, tagpuan, pangyayarihan ng kwento, at ang pagsasalaysay ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Ano nga ba ang simula ng kwentong ang utos ni Nanay Almart? Ano? So, ang simula picture is, kinutusan siya na si Maya na nanay. Inutusan si Maya ng kanyang nanay. Ano ang tagpuan? Saan ang tagpuan? Kasi sa simula, sabi nito, mapag-uusapan raw ang mga tauhan, ang tagpuan at pangyayari ng kwento. Maaari bang ibigay mo ang kompletong simula ng kwentong ang utos ni nanay? Isang umaga, inutusan ni nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Yan po. Para? Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Okay, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Almart patungkol sa simula. Ang simula ng kwentong ang utos ni nanay ay inutusan ni nanay si Maya na pumunta sa tindahan ni Aling Perla para bumili ng 3 itlog at 10 pandesal. Habang naglalakad si Maya papunta sa tindahan, paulit-ulit niyang sinabi ang bibilihin niya. Kung mapapansin ninyo na mention na o nabanggit na kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento. Ito ay si Nanay, si Maya, at si Aling Perla, at nasabi rin kung saan siya pupunta. Ito ay ang sa tindahan ni Aling Perla. At alam naman natin na nangyari ang pinakaunang linya dito sa bahay ni na nanay at ni Maya. Ibig sabihin, yan yung simula. Sapagkat simula ay dapat na mabanggit mo lahat ng tauhan, tagpuan, at kung ano ang gagawin niya sa buong kwento. Ngayon ay dumako naman tayo sa gitna o ang banghay. Ano nga ba ang gitna o ang ikalawang bahagi ng banghay? Ito ay binubuo ang gitna ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasugdulan. Ano nga ba ang saglit na kasiglahan? Rochelle, sa isang kwento, ano ang saglit na kasiglahan? Dito nagaganap ang Yung inutusan na natin at paulit-ulit niyang biniligat ang kung ano yung bilhin niya. Oo, ito ay yung sandali na papunta na siya sa tindahan. Ito ay tinatawag na saglit na kasiglahan sapagkat hindi naman ito ang pinakatuktok ng kwento. Pangalawa, nasasabi rin ang tunggalian. Ano nga ba ang tunggalian? Ang problemang naganap sa kwento, Leia? Kalimutan niya. Oo, nakalimutan niyang magbayad. Ito ay ang pinakatuktok ng kwento kung saan paulit-ulit niyang sinasabi kung ano ang kanyang bibilhin upang hindi niya makalimutan. Ngunit sa huli, ang nakalimutan niya ay ang magbayad. At ano naman ang kasikdulan? Christine,
Napatagpunan ito po yung wakas ng Diyos. Kasukdulan, hindi wakas. Ito na po ang bayad, sabi ni Maria, inubos niya ang pera kaya tinanggap ni Maria. Magaling. Ngunit kung ikaw ay magsasabi, kung tinatanong ka, ano ang kasukdulan, hindi mo dapat ito binabasa galing sa kwento. Ang sasabihin mo, ano ang nangyari? At ano nga ba ang nangyari sa kasukdulan? Tinawag siya ni Aling Perla na hindi siya nakapagbayad, kung saan ay, pagkatapos ito ay, humingi siya ng paumanhin at nagbayad sa kanyang binili na 3 itlog at 10 pandesal. Ganyan magsabi kung tinatanong ka kung ano ang sa saglit na kasiglahan, kung balian at kasukdulan, hindi mo maaaring banggitin kung ano nga ba ang sinasabi sa kwento. Dapat mo itong isalaysay base sa kung ano ang iyong na intindihan. Ito ang halimbawa ng gitna. Nakarating si Maya sa tindahan. Naroon si Aling Perla. Nakabili siya ng 3 itlog at 10 pandesal. Tinawag siya ulit ni Aling Perla at sinabing may nakalimutan siya. Sinabi ni Maya na wala raw sapagkat ang bibili niya lamang ay 3 itlog at 10 pandesal. Sinabi ni Aling Perla na nakalimutan niya magbayad at humingi ng paumanhin si Maya. Iyon ang nangyari sa gitna ng kwento. Ano naman ang wakas? Ito ay ang ikatlong bahagi ng bahay. Ang wakas dito mababasa ang magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Dito rin nakikita ang aral na maaari nating makuha sa kwento. Ano nga ba ang wakas ng kwento, Patricia? Ang wakas ng kwento ay Nakabili ba siya o hindi? nakabili siya ng itlog at saka pandesal at pagkatapos ay ngumiti na lang si Mike. Magaling. Yun ang wakas ng kwento. Halimbawa, umuwi si Maya sa kanilang bahay, ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. At nabanggit dito na maaaring masaya o malungkot ang wakas ng kwento. Ano nga ba ang inyong naramdaman sa pagwawakas ng kwento? Ito ba ay masaya o malungkot? Natagumpay ba siya o hindi? Masaya. Ibig sabihin, ito ay masaya sapagkat nagawa niya ang kanyang tungkulin. At yun lamang ang elemento ng kwento. Ano ulit ang elemento ng kwento? Then, Tauhan, tagpuan, banghay, bang at banghay. tauhan, tagpuan, at banghay. Ano naman ang mga bahagi ng banghay? Flora May? Ang mga bahagi ito ay simula, gitna at wakas. Simula, gitna, at wakas. At ano naman ang kwento? John Mark? Ang kwento with teacher ay isang katang isip o guni-guni lamang ng isang manunulat at ito ay nakabase rin sa kanang totoong karanasan. Magaling. Yun ang ibig sabihin ng kwento. Ito ay gawa lamang ng malawak na imahinasyon ng tagapagsulat, ngunit ito pa rin ay maaaring mangyari sa totoong buhay. At ngayon, tatawagin ko si Binibining Juana. Hapon mga bata. Magandang hapon po. Kumusta naman kayo ngayong hapon? Okay lang po. Ngayon, meron natin mga katanungan kung talagang nakikinig kayo kay Teacher Jess. Ang una kong tanong, ano nga ba ang mahulugan ng kwento? Itaas lamang ang kanang kamay sa gustong sumagot. Okay, Rochelle? Ay, sa voice. Totoong pangyayari. Magaling! Ang kwento ay isang akdang pangkalintikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hamok sa tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Ano-ano naman ang mga elemento ng kwento?
elemento ng kwento ay tauhan, tagpuan at banghay. Ang tauhan ay ang mga tao, ang mga karakter na gumaganap sa kwento, at ang tagpuan ay kung saan ang pangyayari o kaganapan sa kwento, at ang banghay ay ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Magaling! Ang elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ano naman ang mga bahagi ng banghay? Taas lang ang kanang kamay, okay, Dana? Mga bahagi ng banghay ay simula dito. Magaling! Ngayon, sa iyong sariling unawa, bakit nga ba kailangan ng elemento ng kwento sa pagsulat ng isang kwento? Itaas lang ang kanang kamay sa gustong sumagot. Okay, Jilid, diba? Kailangan ang elemento ng kwento sapagkat hindi magiging buo ang isang kwento, hindi ito magiging makautuhan kung walang mga elemento. Opo, magaling. So, kailangan talaga ang elemento ng kwento. Ang mga elemento ng kwento kasi, for example, halimbawa, di ba, kailangan talaga sa kwento is merong kontrabida at bida para mas exciting yung kwento. Ngayon, meron tayong papanoorin na video at kailangan natin itong pakinggan ng mabuti kasi pagkatapos meron akong mga katanungan. Handa na ba kayo? Opo. Makinig ng mabuti. Mga kwentong may aral ni Teacher May. Si Bimbo Makalat. Sa isang payapang lugar, naninirahan ang pamilya ni Mang sama ang kalamay bahay na si Esther. Masaya ang buong pamilya sa kanilang simpleng buhay, maliban sa kanilang sutil na anak na si Bimbo. Isang araw, bago umalis ang mag-asawa, ay muling inihabilin ni Aling Esther kay Bimbo ang paglilinis sa bakuran. O Bimbo! Huwag mong kakalimutan ha, bago ka maglaro. Balisan mo muna ang mga kalat sa bakuran at diligan ang mga pananim. Opo, inay. Ngunit imbis na sumunod, ay nagdabog ang sutil na si Bimbo. Sino bang may gusto maglinis sa mga kalat na ito? Nakakaasar naman. Gusto ko pa naman maglaro. Dapat sa mga halaman na ito binubunot para wala na akong gagawin. At tuluyan na ang kinalat ni Bimbo ang mga basura sa paligid. At sinira ang mga pananim ng kanyang inay. Maya-maya, nakauwi na rin ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad tumambad sa kanilang mga basura at sirang pananim sa bakuran. Tenor, ano nangyari dito? Bakit sobrang daming basura? Oo nga, Esther. Pati mga halaman natin sira na. Masimpleng tumawa sa sulat. Sige. Bimbo! Ang tigas talaga ng ulo mo, bata ka. Huwag mong hihintayin na balikan ka ng mga ginagawa mo, anak. Paliwanag ng kanyang inay. Nahimik na naupo si Bimbo at dahan-dahan ang kumakain ng pakwan. Ngunit imbis na itapon ito sa basurahan, ay itinapon niya lamang ito sa sahig. At agad na pumesto sa harapan ng computer. Sa sobrang busy ni Bimbo sa paglalaro, hindi niya na malaya na marinig na pala. Gabi na pala. Bakit wala pa si inay? Itay. Gutom na. Oh! Bimba, dito ay nakahanda. Huwag ka nilapit sa akin. Ang bango mo. Lumayo ka. Layo. Hahaha. Ayaw mo ba sa akin? Tingnan mo nga ang paligid. Napakadumi. Tama na. Pinagsisisihan ko na lahat ng mali ko. Hindi ko na ulit gagawin yun. Patawad. Umalis ka na. Maya-maya, nagising si Bimbo sa kanyang inuupuan. Hay! Buti pa naginip lang. Agad tumambad sa kanya ang mga basura sa sala at madali na itong nilinis. Isinunod niya ang mga nasirang halaman at muli na itong itinanim. Naabutan siya ng mga magulang niya sa paglilinis sa kanyang ginagawa. At susunod na po ako palagi sa inyo. Magaling anak! Nakakabilib ka! Okay. Ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Giselle? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Bimbo, si Esther at si Sonor. Magaling! Ang tauhan sa kwento ay si
Bimbo, si Esther at si Inor. Then, saan naganap ang pangyayari? Okay, Sheila? Sa kanilang bahay. Magaling! At ngayon, ano nga ba ang pagkasunod-sunod ng kwento kay Bimbo Makalat? Leia? Ano ang pagkasunod-sunod ng kwento? Okay, Jacqueline. Ang pagkasunod-sunod ng kwento ay bago umalis ang mga magulang ni Bimbo ay natusan siyang linisin ang kalat sa kanilang bahay at Sunod? pagkatapos ay nung umalis ng kanilang mga magulang ay nilinis ni Bimbo ang mga kalat at sinira pa ang mga halaman. Ngunit nagkaroon siya ng panaginip na naging monster naging halimaw yung mga basura at sinabihan siya ng magsaya sa kanyang mga kalat, ngunit hindi niya ito nagustuhan at humingi siya ng tawad sa monster. Pagkatapos ay nilinis niya ang mga kalat sa kanilang bahay at inayos din ang mga sinirang mga bulaklak at inalis niya ang mga sinirang mga halaman ng kanyang mga magulang at pagkatapos na ay naging masaya ang kanyang mga magulang sa kanyang ginawa. Magaling! Nakikita ko talaga na nakikinig kayo sa video. Ano nga kaya ang aral na makukuha sa kwento? Okay, Dana? Ano ang makukuha ang aral sa kwento? Ang makukuha ang aral sa kwento ay maglinis ng kapaligiran upang hindi ito makabinsala sa atin. Magaling! Kayo ba, naglilinis ba kayo sa inyong bahay? Magaling kasi mabuti talaga na maglinis tayo sa ating bahay upang maging malinis ang ating bahay, di ba? So, ngayon, para sa pagpatuloy, tatawagan ko si Ginoong Marlo. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon! Kayo ba'y nasiyahan sa mga activity at leksyon na ginagawa niyo kanina? Opo! Kayo ba'y may natutunan? Opo! Magaling! Upang masukat natin ang inyong natutunan, meron akong niyandang pagsusulit. Kailangan nyo lang gawin ay sagutan ang lahat ng mga tanong na nandito sa loob ng sagutang papel. Maliwanag ba mga bata? Opo! Husay! Pagkatapos ng katanggap ng sagutang papel, huwag niyo muna sa sagutan. Maaaring niyo ba sa sagutan? Magbigay lahat. Nakatanggap na ba ng sagutang papel? Lahat? Okay. Para sa inyong pagkalatang panuto, basahin mo muna. Basahin ang sumusunod na kwento. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba at isulat sa papel ang iyong sagot. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Maliwanag ba mga bata? Opo! Okay. Maaaring nyo na sagutan lahat ng mga katanungan sa sagutang papel. Isa ba?
Huwag magkopyahan ha. Dahil masamang gawain niya ng mga kopya. Kung sino yung tapos na, maaari niya ipasa sa akin. May 5 minuto pang natitira. Okay, maaari nyo na ipasa mga bata sa harapan. Magaling mga bata dahil sagutan niyo lahat ng mga katanungan dito sa sagutang papel. Para naman sa inyong takdang aralin ay sumulat ng isang natatanging kwento tungkol sa isang nanay na nagsusumikap na makapag-aral at makapagtapos ang mga anak sa kabila ng kahirapang naranasan ng kanilang pamilya. Gamitin ang elemento ng kwento sa pagsulat. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maliwanag ba mga bata? Oo! At dyan nagtatapos ang leksyon natin ngayong araw. Paalam na po mga bata. Paalam na!